لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito pa rin po tayo sa ikaapat na bahagi ng pananampalataya kay Allah. Al-imanu billah, ang ikaapat ay ang paniniwala sa mga pangalan at katangian niya. Al-imanu bil asma'i was sifat. At naabot na natin ang salita ng may akda sa librong ito, ang paniniwalang pinagaan. Sinabi niya, wa asma'ullahi ta'ala qad balagat minal husni ghayatah. Ang mga pangalan ni Allah ay umabot nga sa kasukdulan ng kagandahan. Sa salita pong ito na may akda, nagsasalita tungkol sa mga kawaid ng al-asma' was sifat, mga panuntunang may kaugnayan sa mga pangalan at katangian ni Allah. At ang mga panuntunang ito ay napakahalaga, mga kapatid. Subalit, binanggit ito na may akda ng buod sa libro niyang ito, sapagkat ang librong ito ay pinagaan at buod lamang na paniniwala upang madaling maunawaan ng pangkaraniwang mga Muslim. Sinabi niya, ang mga pangalan ni Allah ay umabot nga sa kasukdulan ng kagandahan. Pansin niyo ang mga katagang kasukdulan ng kagandahan. Bakit niya ito sinabi? Sapagkat ito ay naglalaman ng mga katangiang walang pagkukulang sa anumang kaparaanan. Sapagkat anumang katangian at pangalang iniugnay kay Allah ay nasa sukdulang kalubusan, nasa sukdulang pagka-kompleto. At ito ay isa sa mga kawaid o panuntunan ng mga pangalang magaganda ni Allah. Na lahat ng mga pangalan ni Allah ay nasa sukdulan ng kalubusan. Halimbawa sa mga pangalan ni Allah na Al-Hayy natin ang nakuha sa Ayatul Kursi, ibig sabihin ng Al-Hayy, ang buhay, na kung saan sa simula ng Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Si Allah, walang Diyos, kundi siya, ang buhay. Dahil nga sa ang mga pangalan niya ay nasa, ayon sa may akda, sukdulan ng kagandahan at kalubusan, ang pangalang Al-Hayy o ang buhay, ito po ay naglalaman ng buhay na lubusan. Anong ibig sabihin ng lubusan? Na walang simula at wala ring katapusan. Alam natin, lahat ng mga may buhay na ating nakikita sa ating paligid, may simula, may katapusan. Gayon din naman, kagaya sa tao, na mayroon ding buhay. Subalit ang buhay na ito ng tao ay may simula at ito rin ay magtatapos. At ang katangihang ang buhay, Al-Hayy, ito po ay naglalaman ng kalubusan o pagkakompleto din ng mga katangian na kabilang sa, halimbawa, Al-Qudra,
kakayahan. Al-ilm, kaalaman. As-sama, pandinig. Al-basar, paningin. At marami pang katangian na nilalaman ng katagang buhay o pangalang buhay. Okay, isa pang halimbawa ng pangalan ni Allah na Al-Alim na madalas nating mababasa sa Quran, ang maalam. At ito rin ay nagpapahiwatig ng kalubusan ng kaalaman. Ang kaalaman na hindi nagsimula sa kamangmangan at hindi rin nakakalimot. Kasi may kasabihan nga sa Arabic, afatul ilmi nisyan. Ang sakit daw ng kaalaman ay pagkalimot. Siguro kung lahat ng ating napag-aralan mula sa pagkabata ay hindi natin nakalimutan, tayo ay parang mga encyclopediang lumalakad, encyclopediang buhay. Kaso nga lang, ang mga kaalaman na nakamtan ng tao, kaya siya nagiging maalam, kanya itong nakakalimutan. Kaya, ulitin natin na ang tao ay maaaring may katangian ng al-alim o maalam. Pero ang kaalaman niya ay may pagkukulang na nagsimula din sa kamangmangan. Kung siya may maalam, dati mangmang siya. Nakamtan lamang niya dahil nga sa pag-aaral. At isa pang problema, nakakalimutan ang nakamit niyang kaalaman. Kaya sinabi ni Allah, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. At hindi kayo binigyan ng kaalaman, kundi kakaunti. Suratul Isra, bilang ng talata 85. Kakaunti ayon sa talatang ito sapagkat ito'y kaalamang nagsimula sa kamangmangan at nakakalimot. Dahil dito sinabi ni Allah, Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wala yansa. Nagsabi siya, ang kaalaman doon ay nasaga ng Panginoon ko sa isang kitab talaan. Hindi naliligaw ang Panginoon ko at hindi siya nakalilimot. Ang katangian ni Allah na Al-Alim, ito ay ang malawak na kaalaman ni Allah na kung saan nakakatalos ng buod at detalye, nakakatalos ng lahat ng bagay. Ito man ay may kaugnayan sa mga gawa niya, subhanahu wa ta'ala, o mga gawa ng kanyang mga nilikha. Pagbulayan po natin ang salita ni Allah dito sa Suratul An'am, ang number ng talata ay 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Taglay niya ang mga susi ng nakalingid. Walang nakakaalam sa mga iyon kundi siya. Nalalaman niya ang anumang nasa katihan at dagat. Walang nalalaglag na anumang dahon, malibang nalalaman niya ito. Walang botel sa mga kadiliman ng lupa, at walang mahalumigmig ni tuyot, malibang nasa isang aklat na malinaw. Sinabi pa ni Allah, وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Walang anumang gumagalaw na nilalang sa lupa, malibang nasa kay Allah ang panustos nito. Nakaalam siya sa tuluyan nito at pinaglalagakan nito. Bawat isa ay nasa isang talaang malinaw. Hud number 6 ang talata. Sa isa pang halimbawa ng pangalan ni Allah na Ar-Rahman, sa panimula pa lang natalakay na natin ang katangiang ito. Rahman, nasa pattern na fa'lan. Kaya ang salin ang napaka maawain na naglalaman ng kalubusan ng awa.
na sinabi ng propeta hinggil sa pangalang ito. Sinabi niya, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Si Allah ay higit na maawain sa mga alipin niya kaysa sa ina sa anak nito. Ang hadith na ito ay sinabi ng propeta dahil sa isang nanay na tumatakbo sa paghahanap sa sanggol nito na nawala sa labanan. Nang nakita niya ang sanggol, ay niyakap niya ito at pinasuso. Habang pinapanood ng propeta at mga sahaba ang nanay na tumatakbong naghahanap ng kanyang sanggol at niyakap ito at pinasuso, nagtanong ang propeta sa mga sahaba. Sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, sa palagay ninyo, kaya ba ng ina na itapon sa apoy ang anak niya? Sumagot ang mga sahaba, hindi. Hindi niya kayang itapon ang anak niya sa apoy. Alam na alam niya ng tao kasi ang tao alam niya kung gaano niya kamahal yung kanyang anak. Kaya sinabi ng propeta, sinabi niya, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Si Allah ay higit na maawain sa mga alipin niya kaysa sa ina sa anak nito kung ikumpara sa ina. Yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak, si Allah ay higit na maawain na hindi kayang ihalin tulad ang kanyang awa. Ito ang pangalan na naglalaman ng awa na malawak na sinabi ni Allah tungkol sa awang ito. Sabi niya, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ang awa ko ay sumakop sa lahat ng bagay. Ito ay sa Suratul A'raf 156. Sinabi pa ni Allah tungkol sa panalangin ng mga anghel para sa mga mu'minun, mananampalataya. Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adabal jahim. Panginoon namin, sumaklaw ka sa bawat bagay sa awa at kaalaman. Kaya magpatawad ka sa mga nagbalik loob at sumunod sa landas mo. At magsanggalang ka sa kanila sa pagdurusa sa impyerno. O iligtas mo sila sa pagdurusa sa impyerno. Ito ay Suratul Ghafir number 7. Nang sinabi dito ng may akda, ang mga pangalan ni Allah ay umabot nga sa kasukdulan ng kagandahan. Ang kagandahang ito po ay nagtuturo ng dalawa. Pansinin po natin yung dalawa. Ang una, maaaring nagtuturo ng bawat pangalan sa sarili lamang nito na nag-iisa. Pansin natin ha, bawat pangalan sa sarili lamang nito na nag-iisa. Ang ikalawa, maaaring nagtuturo ng kasamang iba pang pangalan. At ang pagsasama ng pangalan ito sa iba pang pangalan ay kalubusang higit pa sa kalubusan ng pangalan. Ibig sabihin, na ang basta pangalan na nag-iisa na gaya ng Al-Qadir, ang may kakayahan, Al-Alim, ang maalam, ang tagapangalaga, ang napakamaawain, ang maawain. Ang mga ito ay umabot na sa sukdulan ng kagandahan. Sukdulan ang kagandahan ang itinuturo nitong kalubusan. At kapag ipinagsama dito ang isa pang pangalan, ito po ay nagdadagdag ng higit pang pagkakumpleto, higit pang kalubusan. Halimbawa po yung pangalang Al-Aziz o ang makapangyarihan at ang pangalang Al-Hakim, ang ibig sabihin, ang marunong, na nagsasama sa maraming bahagi ng Quran.
Ang bawat isa sa mga pangalang ito ay nagtuturo ng natatanging kalubusan. Ibig sabihin, ang itinuturo ng Al-Aziz halimbawa, ang makapangyarihan. Ang tinuturo nito ay ang kapangyarihan. At ang pangalan namang Al-Hakim, ibig sabihin ang marunong, ang tinuturo nito ay Al-Hukom o ang batas. At ikalawa, Al-Hikmah o ang karunungan, wisdom. At ang pagsasama po ng dalawang ito, Al-Aziz at saka Al-Hakim, ang makapangyarihan at saka ang marunong, ito po ay nagtuturo ng isa pang kalubusan. Yan ang ibig sabihin ng may akda, na ang kapangyarihan niya ay may kalakip na karunungan. Na ang kapangyarihan niya ay hindi nakakalabag sa katarungan at paggawa ng kasamaan. Hindi po kagaya sa mga makapangyarihang mga nilikha lamang, mga makapangyarihang tao. Maaaring mahulog sa paglabag sa katarungan at paggawa ng kasamaan. Halimbawa, hari o mga makapangyarihang pinuno ng isang bansa. Dahil sa galit at pagmamalaki o pagmamataas sa kanyang taglay na kapangyarihan, maaari siyang gagawa ng paglabag sa katarungan, gagawa siya ng inhustisya o kasamaan. Gayon din naman, ang Al-Hikmah o ang karunungan ni Allah ay may kalakip na Al-Izzul Kamil o kalubusan ng kapangyarihan. Samantalang ang Al-Hikmah o ang karunungan ng nilikhang tao ay maaaring kasama ang pagkahamak o pagkaaba, kapaligtaran ng kapangyarihan at karangalan. Kapag binabasa natin ang Quran, mapapansin natin na madalas na nagsasama ang mga pangalan ni Allah na gaya ng Al-Ghaniyul Hamid, ang walang pangangailangan, ang kapuri-puri, As-Sami'ul Basir, As-Sami' ang madinigin, Al-Basir ang nakakikita, Al-Ghafurur Rahim, ang mapagpatawad, ang maawain, Al-Hakimul Alim, ang marunong, ang maalam, at marami pong papong iba. At ito ang tinutukoy ng may akda na wa asma'ullahi ta'ala kad balagat min al-husni ghayatah. Ang mga pangalan ni Allah ay umabot nga sa kasukdulan ng kagandahan nito. Dinugtong niya, wahya alamun ala dhatihi wa awsafun lahu subhanah. Ang mga ito ay palatandaan ng sarili niya at mga paglalarawan sa kanya. Subhana. Na ang mga pangalang ito ay mga palatandaan at katangian na nagtuturo sa persona o pansarili ni Allah. Mga paglalarawan na nagtuturo ng mga kahulugan ng mga pangalang ipinangalan sa kanya. Ang pangalang ang maalam, Al-Alim, ay nagtuturo ng isang pinangalanan na siya ay si Allah. Na nagtuturo din ng As-Sami', ang madinigin, Al-Basir, ang nakakikita, na nagtuturo ng nag-iisa na pinangalanan at ito nga ay si Allah. Ang mga pangalang ito na Al-Hay, ang buhay, Al-Qadir, ang may kakayahan, Al-Alim, ang maalam, Al-Basir, ang nakakikita, Ar-Rahman, ang napaka-maawain, Ar-Rahim, ang maawain. Ang mga ito ay tumutukoy sa iisang pinangalanan at siya si Allah. So, balit ang kahulugan ng Al-Hay o ang buhay ay iba po sa Al-Alim, ang maalam, at iba rin sa Al-Qadir, ang may kakayahan. Ito ang ikalawang kaida o panuntunan na binanggit na may akda ng buod. Mayroon pang ibang panuntunan na hindi na niya binanggit sa aklat na ito dahil ito'y pinagaang paniniwala at nais na may akda.
ang pinakabuod lamang sa kinakailangang malaman ng isang Muslim sa kanyang mga pinaniniwalaan o aqida. Maaaring ito ay matatalakay sa mga pag-aaral na higit na detalye at mas mataas na baitang na pag-aaral, inshallah. Kagaya sa panuntunan na ang mga pangalan at katangian ng Allah ay tawqifiyya. Ibig sabihin na walang puwang dito ang personal na opinion. At isa pang kaida o panuntunan na ang pangalan ni Allah ay walang limitasyon sa bilang. Matapos niyang banggitin ang dalawang mahalagang panuntunan sa mga pangalan, ay sunod niyang binanggit ang panuntunang may kaugnayan sa mga katangian ni Allah. Wasifatuhu kamila la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ang mga katangian niya ay kompleto, lubusan, walang kakulangan sa mga ito sa anumang paraan. Nagsabi siya, subhanahu wa ta'ala, walahul matalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sa kanya ang paglalarawang pinaka mataas sa mga langit at lupa. Siya ay ang makapangyarihan, ang marunong. Ang panuntunang ito na ang mga katangian niya ay kompleto, walang kakulangan sa mga ito sa anumang kaparaanan o sa anumang paraan. Nakagaya sa al-haya o ang buhay, al-ilm o ang kaalaman, al-qudra ang kakayahan, as-sam' ang pandinig, al-basar ang paningin, al-rahma ang awa, al-izza ang kapangyarihan, al-hikma ang karunungan, al-ulu ang kataas-taasan, al-azma ang kadakilaan. Ang mga ito ay mga katangiang ukol kay Allah. Ano ang batayan sa panuntunang ito? Ang batayan ay mula sa pandinig, na ang tinutukoy ng pandinig mula sa Quran at Sunnah. At mula sa pag-iisip at naturalisa na ang mga katangian ni Allah ay lubusan at wala itong kakulangan sa anumang paraan. Tungkol sa batayang pandinig o batayang mula sa Quran at Sunnah, sinabi ni Allah, lilladhina la yu'minuna bil akhirati matalus saw walillahil matalul a'la wa huwal azizul hakim. Ukol sa mga hindi sumampalataya sa kabilang buhay, ang katangian ng kasagwaan at ukol kay Allah ang katangiang pinaka mataas. Siya ay ang makapangyarihan, ang marunong. Suratul Nahl, number 60. Ang salitang katangiang pinaka mataas, ito po ay tumutukoy sa paglalarawang pinakamataas, pinakadakila at pinakalubos, pinakakompleto. Tungkol naman sa batayan ng pag-iisip, na ang lahat na umiiral ay narapat ding nagtataglay ng katangian. Ang katangian ito ay maaaring katangian ng kalubusan o katangiang may pagkukulang. Ang katangiang may pagkukulang ay hindi angkop kay Allah, sapagkat siya'y nagtataglay ng kalubusan sa lahat ng mga katangian, sapagkat siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Paano maging karapat-dapat sa pagsamba ang Panginoong tagapaglikha kung siya nagtataglay ng katangian na may pagkukulang? Kaya naman, dahil siya ang karapat-dapat sa pagsamba, narapat lamang na siya rin ay nagtataglay ng kalubusan ng mga katangian. Dahil dito, pinabulaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang uluhiyya ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang mga ito ay hindi makapaglilikha ng anuman at hindi nagtataglay ng kalubusang katangian ng tagapaglikha. Sinabi ni Allah,
Sino ang higit naligaw kaysa sa sinumang dumadalangin sa bukod pa kay Allah na hindi tumutugon sa Kanya hanggang sa araw ng pagbangon. Samantalang ang mga ito, sa panalangin sa mga ito ay mga nakaliligta. Ang dinadalanginan nilang mga estatwa o mga ribolto ng mga Diyos-Diyosan ay hindi nakakasagot sa mga panalangin, nalilingat, hindi nakakarinig, at hindi nag-iisip. Kaya din naman, alap at napatunayan ng pandama at paningin na ang mga nilikha ay may katangian rin na mula kay Allah, na gaya ng kaalaman, lakas, buhay, pandinig at paningin. Ang mga katangiang ito ay nagmula sa tagapaglikha na katangiang lubos. Likha sa tao ang pagmamahal at pagdakila sa tagapaglikha, sapagkat siya ang nagtataglay ng kalubusan ng lahat ng mga katangian ng tagapaglikha. Bakit natin sinabing ito ay pinatutunayan ng naturalisa, pandama, pandinig? Bakit? Sapagkat sa mga nakikita natin mga nilikha, na alam naman natin na wala ni isang tao ang lubos ang mapag-aralan ni isa sa mga nilikhang ito. Ito ay nagpapahiwatig ng hindi maarot na lubosang katangian ng dakilang tagapaglikha. Ganyan din naman, mayroon pang mga panuntunan sa mga katangiang hindi rin binanggit dito ng may akda. Kabilang po sa mga panuntunang ito na ang mga katangian ay higit ang saklaw kaysa sa mga pangalan, at ang mga katangian ni Allah ay nahahati sa mga sifat thubutiyah, katangiang pinagtitibay. Gayon din na ang mga sifat thubutiyah o katangiang pinagtitibay ay mga katangian ng kalubusan. Gayon din ang mga sifat thubutiyah, katangiang pinagtitibay, ay maaaring datiyah, ibig sabihin mga katangiang pansarili, at maaaring fi'liyah o katangiang ginagawa. At obligado na sa mga katangiang thubutiyah o pinagtitibay ay iwasan ang mga dalawang malalaking ipinagbabawal, at ito ay binanggit na natin. Ito ay ang tamthil at saka takyif. Ibig sabihin na pagtibayan natin ng walang tamthil at walang takyif. At ang mga katangian ng Allah ay tawqifiyah. Walang puwang dito ang sariling opinyon. Ito po ang ilang mga panuntunang kaugnay sa mga katangian ni Allah. Wahiya haqqun ala haqiqatiha. Ang mga ito ay totoo ayon sa katotohanan ng mga ito. Okay, ano ang ibig sabihin ng may akda dito? Ang mga ito ay totoo ayon sa katotohanan ng mga ito. Ang pangalan at katangian ay katotohanan ayon sa nasasaad. Ibig sabihin, ayon sa nasasaad sa dalil. Fayajibu ijra'uha ala wahiriha duna tahrif. Kaya dinugtong na may akda, kaya kinakailangan ang pag-unawa sa mga ito ayon sa hayag na kahulugan ng mga ito nang walang tahrif. Ibig sabihin po mga kapatid na ang pag-unawa dito, pag-unawa sa mga katangian ito, ay ayon lamang sa literal nitong kahulugan, lantad na kahulugan, at huwag nang mag-imbento ng pakahulugang walang batayan dahil ito ang tinatawag na tahrif. Ito ang dahilan ng pagkakawatak-watak sa pananampalataya sa mga pangalan at katangian, pagkakawatak-watak ng iba't ibang mga sikta. May mga siktang ikinaila nila ang mga pangalan at katangian. Mayroon din namang
ipinagtibay ang mga pangalan, pero kinaila ang mga katangian, mayroon namang ipinagtibay o kanilang kinilala ang ilang mga pangalan at mga katangian. Subalit, pinagtibay din nila ang iba namang kahulugang inimbento lamang din nila. Kaya, sinabi dito, kaya kinakailangan ang pag-unawa, sabi na may akda, sa mga ito. Ulitin ko, kaya kinakailangan ang pag-unawa sa mga ito ayon sa hayag, ibig sabihin literal, lantad na kahulugan ng mga ito nang walang tahrif ayon sa kahulugang panglingwahi. Huwag ka nang mag-imbento ng pakahulugan kasi yun ang tahrif. Ibig sabihin ng may akda na ang pakahulugan natin ay ayon lamang sa kung paano ito nasasaad sa dalawang wahi, Quran at Sunnah. Kagaya sa sinabi ng mga as-salafus salih na atin ang sinipi, amirroha kama ja'at bila kaif. Hayaan ninyo ito kung paanong nasasaad ng walang paglalarawan. Kaya kung paanong nasasaad, kunyari binanggit sa Quran at Sunnah, dalawang kamay. Huwag ka na mag-invento ng pakahulugan, kamay lang. Huwag mo nang bigyan ng pakahulugan. Nasampalatayan na natin ito kung paanong nasasaad sa dalil ayon sa lantad o hayag nitong kahulugan, panglingwahe nitong kahulugan. Sinabi pa niya, dinugtong niya, no? Do na tahrif, ng walang tahrif, na huwag tayong magpapalit o mag-imbento ng salita o kahulugan na walang batayan. Halimbawa ng pagpapalit o pag-imbento ng salita at kahulugan, ang sinabi ni Allah, Ar-Rahmanu alal arshi istawa, ang napakamaawain, ang Rahman, ay sa trono pumaibabaw. Sa panglingwahe, maging sa salitang Pilipino, sa salin, istawa, pumaibabaw, literal lang. Pumaitaas. Ang salitang istawa, pinalitan nila ito ng salitang istawla. At ito ay pagpapalit ng salita at pagpapalit din ng kahulugan. Isa po sa halimbawa ng pagpapalit ng kahulugan ay ang sinabi ni Allah, Qala ya Iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Nagsabi siya, O Iblis, O Satanas, ano ang pumigil sa iyo na magpatira pa ka sa nilikha ko sa pamamagitan ng dalawa kong kamay? Sa dalil, malinaw sa Quran, dalawa kong kamay nang tinutukoy na nilikha sa pamamagitan ng dalawang kamay ay si Adan. Pinalitan nila ang kahulugan ng salitang kamay dito sa aya. Ang kahulugan daw ng salitang kamay dito ay ang kakayahan, kodra. Saan ang dalil? Tanungin mo sila, wala. O kaya, sabi nila, ang kahulugan niyan ay ni'ma, biyaya. Ito po ay tahrif sa kahulugan. Wa yuharramul ilhadu fiha, pinagbabawal ang paglapastangan sa mga ito. Ano ang ibig sabihin ng may akda? Ito'y ipinagbabawal na pareho sa mga pangalan man o katangian ang al-ilhad na ang salin paglalapastangan, na kung saan sa lingwaheng Arabic ang ilhad ay ang pagkiling o paglihis. Yun ang literal niyang kahulugan. Ibig sabihin ay pinagbabawal ang paglapastangan sa pamamagitan ng paglilihis sa salita. Kaya na sinabi ni Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Talagang nakaalam kami na sila ay nagsasabi,
tinuturuan lamang siya ng isang tao. Ang dila na pinalilihis, yulhidun, pinalilihis nila ay banyaga, samantalang ito ay isang dilang Arabing malinaw. Ang dila na tinutukoy ay lingwahe. Dahil dito, tinatawag sa wikang Arabi ang hukay ng libingan sa paglilibing sa paraang Islamiko na lahad. Ang tawag dito sa hukay, lahad. Sapagkat inililihis ang hukay sa bandang gilid at doon inilalagay ang bangkay sa paglilibing. Ang lahad ay hindi sa gitna ng hukay. Binanggit ng mga ulama na ang paglapastangan sa mga pangalan ni Allah, ito po ay may mga uri. Sa pangkalahatan, ang mga uri ng paglapastangan na ito ay upang ilihis, yun nga ang lahad, ilihis ang kahulugan upang lumayo sa dapat na sampalatayanan at umayon sa paniniwalang lihis. Inililihis, lahad. Ang obligado sa atin na sumampalataya lamang sa kung ano ang nasasaad sa dalil, yung lantad na kahulugan ayon sa lingwahe, dahil ito ang nais ni Allah. Kapag lumihis ang pakahulugan sa dalil, ito ang tinatawag na al-ilhad, na paglapastangan sa mga pangalan at katangian ni Allah. Ilang halimbawa ng ilhad o paglapastangan ay ang pagtanggi sa pangalan mismo, gaya ng pagtanggi sa pangalang Ar-Rahman. Ibig sabihin, ang napaka-maawain, na kung saan sa panahon pa po ng Jahiliya o bago ang Islam, na sinabi ni Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ. Kapag sinabi sa kanila, magpatira pa kayo sa Ar-Rahman, magsasabi sila, ano ang Ar-Rahman? Yun ay patanong na pagtanggi, hindi nila kinikilala ang katangian ito ng tagapaglikha na Ar-Rahman. Ito ay mababasa natin sa Al-Furqan number 60. Kaya isa sa kahulugan ng ilhad ay ang pagtanggi. Tinanggihan din nila ang pangalang Ar-Rahman at ito ay kabilang sa ilhad o paglapastangan. Kabilang rin sa paglapastangan ay ang pagpapangalan kay Allah na hindi naman niya ipinangalan sa sarili niya. Pag-iimbento ng pangalan, kagaya sa pagpapangalan ng mga Kristiyano kay Allah na ang Ama. Sa kanilang paniwala, iyon ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ito'y mga pangalang inimbento hanggang sa inilagay nila sa corrupted o binaluktot nilang banal na aklat. Kabilang rin sa paglapastangan ang paniniwala na ang mga pangalan ni Allah, na ang mga pangalan ni Allah ay nagtuturo ng katangian ng mga nilikha. Kaya naman, inilarawan nila ang mga pangalang ito. Halimbawa, sa sinasabi nila na kung si Allah ay nakaririnig, sabihin nila, ibig sabihin mayroon siyang gamit para makarinig. At inilarawan nila ang pandinig na ito ni Allah. Ito po ay ilhad o paglapastangan sa pangalan ni Allah. Sinabi ni Nu'aym bin Hammad, ito yung sheikh ni Imam al-Bukhari, sabi niya, Man shabbaha Allahu bi khalqihi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. Wa laysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu tashbih. Ang sinumang naghalintulad kay Allah sa mga nilikha niya ay naging kafir. Ang sinumang ikinaila ang anumang ipinanlarawan ni Allah sa sarili niya ay naging kafir. Walang paghahalintulad sa anumang ipinanlarawan ni Allah sa sarili niya. Walaysa fima wasafa Allah bihi nafsahu tashbih. Kabilang din po sa ilhad o paglapastangan sa pangalan ni Allah ay ang pag-aangkin
na ang pangalan ng ilang mga Diyos-Diyosan ay nagmula sa mga pangalan ni Allah. Gaya ng Diyos-Diyosan ng mga Arabi noon na nagngangalang Allat, na nagmula daw sa pangalang Allah. At ang Al-Uzza ay nagmula daw sa pangalan na Al-Aziz. At ang Manat ay mula daw sa pangalan ni Allah na Al-Mannan. Kasi sinabi ng mga akda, pinagbabawal ang paglapastangan sa mga ito. At nilinaw niya kung sa paanong paraan ang paglapastangan. Sinabi niya, bit-ta'til, sa pamamagitan ng ta'til. Ang ta'til ay ang pagtanggi sa kahulugan ng kinakailangang paniwalaan ng mga pangalan at mga katangian na ukol kay Allah o ang pagtanggi sa ilan sa mga ito. Aw tamthil. Okay? O tamthil. Ano ang tamthil? Ito ay ang paghahalin tulad sa mga katangian ni Allah sa mga katangian ng mga nilikha. Aw ibtida'u asma'in lam yusami biha nafsa, o pag-imbento ng mga pangalan na hindi niya ipinangpangalan sa sarili niya. Ito po ay kabilang din sa ilhad o paglapastangan sa pangalan ni Allah. Aw ishtiqaqu asma'in lil asnami min asma'ihi subhanahu, kallat min al-ilah, wal uzza min al-aziz, wal manat min al-mannan. O ang paghahango ng mga pangalan para sa mga anito mula sa mga pangalan niya, gaya ng Allat mula sa Al-Ilah, Al-Uzza mula sa Al-Aziz, at Al-Mannat mula sa Al-Mannan, ang mapagmagandang loob. Ito'y binanggit na natin sa unahan. Wa yajibu du'a'uhu biha. Kinakailangan ang pagdalangin sa kanya sa pamagitan ng mga ito. Dito po'y nagsalita siya sa napakahalagang pagsamba na magpapakinabang sa isang Muslim sa pang-araw-araw na buhay. Pang-araw-araw na buhay ng Muslim na may epekto sa kanyang kaasalan, puso at pananampalataya. Ito po ay obligasyon sa mga pangalan ni Allah at katangian niya. Ano bang pakinabang? Ano bang bunga? Ano ba ang tungkuling resulta sa kaalaman niya sa mga panuntunang ito ng mga pangalan at katangian ni Allah at mga kahulugan nito? Dito'y binanggit ng may akda ng buod. Una, kailangan ang pagdalangin sa kanya sa pamagitan ng mga pangalang ito. Sinabi ni Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Taglay ni Allah ang mga pangalang pinaka magaganda, kaya dumalangin kayo sa kanya sa pamamagitan ng mga ito. Ito ay sa Suratul A'raf 180. Tapos dinagdag ng may akda, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin. Sa pagdalangin ng paghiling at pagdalangin ng pagsamba. At ang dua o panalangin ay dalawang uri, binanggit dito na may akda. Una, panalangin ng paghiling na kagaya sa pagsasabi ng nananalangin, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ito ay kahilingan. O Allah, tunay na ikay mapagpaumanhin at nais mo ang pagpapaumanhin. Kaya namay magpaumanhin po kayo sa akin. Allahumma ya Rahmanu ya Ghafur ya Sami'u ghfirli wa tub alay. O Allah, o maawain, o mapagpatawad, o ikaw na nakaririnig, patawarin mo po ako. Ito po ang tinatawag na dua o mas'alatin o panalangin ng paghiling. At ang ikalawa naman,
du'a ibadatin wa thana. Panalangin ng pagsamba at papuri. Ito ay ang pagsamba sa magitan ng mga kahulugan ng mga pangalang ito. At ito ay sa pananampalataya sa mga pangalang ito at pagpapatibay nito ayon sa kung ano ang nasasaad sa mga batayan na siyang ating aqidah. Sampalatayanan kung ano ang nasasaad sa mga batayan, ito ay isang pagsamba. Wayan bagi ihsa'uha, nararapat ang pag-isa-isa sa mga ito. Ito ang ikalawa, ang pag-isa-isa sa mga pangalang ito o pagsasaulo nito. Sinabi ng propeta, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Si Allah ay mayroong siyam na pangalan. Ang sinumang mag-isa-isa nito ay papasok sa paraiso. Man ahsaha, ang pag-isa-isa daw, ito ay ang pagsasaulo ng mga pangalang ito at pagkakaunawa sa mga kahulugan nito. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa librong Bada'i'ul Fawaid hinggil sa pag-isa-isa o al-ihsa sa mga magagandang pangalan ni Allah, sabi niya, al-ihsa'u syamilun li thalathati umur. Al-amrul awwal al-hifz wa yadullu 'alayha riwayatul Bukhari man ahsaha wa riwayatu Muslim man hafidhaha dakhala al-jannah. Wal amru thani fahmu ma'aniha wa yadullu 'ala dhalika anna kalimata man ahsaha fil lugha yumkin an tustakhdam li ma'na al-aql fa in al-arab tusammi al-muhsi aw sahib al-hasa al-aqil alladhi ya'qilu al-umur li'anna fiha ma'na at-tadqiq wa la yudaqqiq illa man fahim. Wal amru thalith ad-du'a biha wa ta'abbudu biha wa yadullu 'ala dhalika qaulullahi 'azza wa jalla walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ang salin, ang pag-isa-isa o ang al-ihsa ay saklaw ang tatlong bagay. Una, ang pagsasaulo, at ito ang ipinahiwatig ng salaysay ni Al-Bukhari na ang sinumang mag-isa-isa nito. At ayon sa salaysay ni Muslim, ang sinumang makasaulo nito ay papasok sa paraiso. Ang ikalawa, ang pagkakaunawa sa mga kahulugan nito. At ito ang pinahihiwatig ng salitang ang sinumang mag-isa-isa nito. At ang salitang ahsa sa lingwaheng Arabi ay ginagamit sa kahulugan ng pag-iisip. Kaya naman tinatawag ng mga Arabi ang al-muhsi. Al-muhsi, ang nag-iisip na nakakaunawa ng mga bagay-bagay. Dahil napapaloob daw dito ang kahulugang dalubhasa. Ang isang tao ay hindi maituturing na dalubhasa kung hindi nakakaunawa. Kaya ang ikatatlo, ang pananalangin at pagsamba sa pamamagitan ng mga pangalang ito. At ito ang itinuturo ng salita ni Allah na walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Taglay ni Allah ang pangalang pinakamagaganda, kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Ito ang sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Ituloy natin ang pagbabasa. Wa fahmu ma'aniha, ang pag-intindi sa mga kahulugan ng mga ito. Pag-aralan upang maunawaan ang mga kahulugan ng mga pangalan. Ano ba ang kahulugan ng Al-Hakim, ang marunong?
Ano ang kahulugan ng Al-Jabbar, ang palasupil? Ano ang kahulugan ng Al-Mutakabbir, ang nagpapaka, malaki? Ano ang kahulugan ng Al-Hayy o ang buhay? Ang pagkakaunawa po sa mga kahulugang ito ay magdadala sa ikaapat na obligasyon na sinabi na may akda. Wa tafakkur fi athariha, ang pag-isip-isip sa mga epekto ng mga ito. Ang bawat pangalan at katangian ay may epekto o tanda na makikita sa mga nilikha. May tanda sa buhay ng tao. Makikita natin ang mga tandang ito ng mga pangalan at katangian ni Allah sa mga nilikha niya. Sa pamagitan ng pagninilay-nilay ng mga kahangahangang mga nilikha, ay makikita natin ang mga katangian ni Allah. Makikita natin ang dakilang pagkakalikha niya, ang kadalubhasaan niya sa paglikha, ang karunungan, kabaitan, awa, lakas, at kadakilaan sa mga nilikhang ito na hindi kayang mapag-aralan ng lubusan at hindi matalos ng tao kailanman. Kaya naman, ang mga nilikhang ito ang tanda sa mga pangalan at katangian ni Allah. Wal amalu bimuqtadaha, ang salin, at ang pagsasagawa ayon sa hinihiling ng mga ito. Ang bawat pangalan at katangian ay may tungkulin at resultang hinihiling na kailangang makita o lalantad sa kaasalan natin bilang mga Muslim, sa pananampalataya natin, sa mga buhay natin. Halimbawa, kung alam mo kapatid na si Allah ay nagtataglay ng pangalang Al-Afu, ang mapagpaumanhin, na kung saan nagpapaumanhin siya sa mga nagkakasala, nagpapawalang sala at nagpapatawad at tumatanggap ng pagbabalik loob. Kung magkagayon ay narapat din na taglayin ng isang Muslim ang katangiang ito na nagkakaalam ng pangalang ito ni Allah at palagian ding pagbabalik loob kay Allah at paghiling ng kapatawaran. Kaya din sa lahat ng mga pangalan at katangian ni Allah, halimbawa ang Al-Hikmah, ang karunungan sa pakikitungo sa mga tao, ang karunungan sa lahat ng bagay, kabilang sa karunungan ni Allah na inilalagay niya ang bawat bagay sa naaangkop nitong kalalagyan, kasi yun ang pakahulugan ng hikmah, karunungan, ang paglalagay daw ng bawat bagay sa naaangkop nitong kalalagyan. Sinabi pa ng may akda, wadhalika ashraful ulum, ito ay pinakamarangal sa mga kaalaman. Ang kaalaman po sa al-asma was sifat o mga pangalan at katangian ni Allah, ang pinakamarangal sa mga kaalaman. Kaalaman sa mga kahulugan at mga panuntunan nito ay pinakamarangal sa mga kaalaman. Kaya kung hindi ito ang pinakamarangal sa mga kaalaman, hindi na sana ito binanggit ni Allah ng napakaraming ulit sa aklat niya, ang Quran. Hanggang dito na muna ang ating aralin mga kapatid. Sa ngayon, ipagpatuloy natin ang mahalagang paksang ito sa susunod na aralin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.